Paano gumawa ng pattern pagdating sa halter neck dress? Ngayon, magsisimula na tayo. Ito ang pattern paper. Tapos, gumuhit. Simula sa shoulder, sumukat tayo para sa haba. Haba is 35 inches, gumuhit. Simula sa shoulder, down tayo 7.5 inches sa kalahati ng 15 inches armhole. Sumukat tayo para sa shoulder ng front, 3.5 inches. Then, down tayo 3.5 inches, then curve. Sa back naman tayo. Down tayo, 1.5 inches marking, then i-connect papunta sa my front. Sukat ng bus, 42 divided by 4. Ito ang medida ng ganito, then ito pa ulit ng isa. Ang sagot, 10.5 inches marking. At dito sa laylayan, sagad na sa pattern paper marking, tapos gumuhit ng paislan. Diyan sa shoulder ng back and front, pasok tayo half inch. Dito sa armhole, down tayo 1/4, then i-curve ng ganito. Dito sa laylayan, akit tayo 2 inches, then i-curve ng ganito. Ngayon, pwede nang gupitin. Ang ginawa kong pattern, kalahati sa back, kalahati sa front. Ngayon, dito sa center, kailangan tayong gumuhit. Tapos, gupitin. Neckline ng front, gupitin. At dyan sa armhole, pasok tayo 3/4. I-curve ng ganito, tapos gupitin. Ngayon, ito na yung pattern parte ng front and back. Kapag nag-pattern kayo, i-check ninyo lagi kung magkasukat dito sa side. Pattern naman tayo para sa collar. Ito yung pattern paper, gumuhit. Sumukat tayo, 9.5 inches. Tapos dito naman, 1 3/4 marking. Tapos, gumuhit. Ganon din dito, i-connect. Ngayon, sumukat tayo ulit. Pasok tayo 3/4 marking. Tapos aakyat tayo 2 1/4 or 2.5 inches marking. Hanggang dito 2.5 inches marking. Tapos gumuhit. Dito naman i-connect. Ngayon dito sa tinuturo ko, kunin natin ang center marking. Tapos akyat tayo dito half inch. I-connect, then i-curve ng ganito. Dito naman sa baba, pasok tayo 1/4. At dito rin. Tapos kunin ang kalahati. Tapos i-curve gamit ang hip curve. At ganun din dito sa may likod. Ngayon pwede nang gupitin. Ngayon ito na yung ating pinattern na halter neck dress. Ngayon magtatabas na tayo. Ito ang fabric. Dito sa front, ito ng 1.5 inches. Maglagay agad ng pin. At kung saan yung center, pagtapatin ng ganito. Uulitin ko, nakatupi ang fabric ng 1.5 inches sa parte ng front, no? Tapos gupitin. Dito sa baba, naglagay ako ng allowance 3/4. Sunod na tatabasin, parte ng back. Ito ang fabric, ilagay ang back, pagtapatin kung saan yung center. Fold allowance, 3/4. Ngayon, pwede nang gupitin. Diyan sa likod, kailangan tayo mag-knots. Kailangan kunin ang center, ganon. Ito naman parte ng front, gupitin. Kailangan natin paghiwalayin. Ngayon magtatahi na tayo. Dito sa taas, magmarking kung saan yung ating allowance. Tapos down tayo. Ang sukat ko dito, 5 inches marking. Kung saan yung 5 inches, dyan tayo magsimula magtahi hanggang sa baba. Ngayon magtatahi na tayo. Backing dyan para matibay. Dahil hindi na tayo gagamit ng edging, dito sa hinahawakan ko, itupin natin ng 1/4, ganon, para malinis. At ito yung facing parte ng front. Tapos sa kabila naman tayo, itupi ulit ng 1/4.
Ngayon, ito na yung parte ng front. Attach bias sa armhole. Pasadahan natin pantay sa foot. Lapad ng bias 1.5 inches. Tapos, magnets. Ngayon, ang pag-fold, isang fold lang. Isang fold paloob, then pasadahan 1/16. Ngayon, gupitin ang sobra sa bias. Sa kabila tayo, i-fold ng isa, tapos pasadahan ulit ng 1/16. Sa kabila naman tayo, attach bias, tapos pasadahan pantay sa foot, tapos magnets, then i-fold ng isa paloob, then 1/16. Ngayon, bawasin ang sobra sa bias. Tapos, sa kabila tayo, i-fold ng isa. Tapos, pasadahan 1/16. Ngayon, ito na yung parte ng front. Ganito kalinis, no? Dito naman tayo sa parte ng back. Attach bias sa armhole. Pasadahan ulit pantay sa foot. Tapos, diretso nuts. I-fold ng isa, then 1/16. Tapos, bawasin ang sobra sa bias. Then, sa kabila tayo, fold ng isa, 1/16. And sa kabila naman tayo ulit. Attach bias. Diretso nuts, then fold ng isa paloob, then 1/16. Tapos, gupitin ang sobra sa bias. Sa kabila tayo, i-fold ng isa, then 1/16. Dito naman tayo sa collar. Basting ang collar. Pasadahan pantay sa foot. Gupitin ang dalawang tulis. Tapos baliktarin. Ngayon, tapping collar, pantay sa foot. Tapos, kunin ang center, magnets. Ang pag-join, ganito. Pagtapatin ang mga nuts. Tapos, itong isa, i-fold ng 1/4. I-basting nyo na rin para hindi kayo mahirapan, no? Ngayon, pagsamahin ng ganito, lahat ng nuts pagtatapatin. Tapos, pasadahan natin pantay sa foot. Ngayon, ikutin at sumukat muna tayo dito, no? Ang sukat ko dito, 3/4 marking. Ngayon, magsisimula na tayo. Backing muna dyan para matibay. Tapos, pagdating dyan, ikot. Basta't ang pasada ko dito, pare-parehas pantay sa foot. Pagdating dyan, sumukat tayo ulit 3/4. Then, ikot. Huwag kalimutan mag-backing, no? Ngayon, gupitin ang sobra. Ganon din sa kabila. Gupitin ang tulis at sobra. Ngayon, baliktarin. At i-check ninyo muna kung magkasukat bago mag-attach collar. Para sakto, maglagay tayo ng linya or marking kung saan magpasada. Ngayon, attach collar na tayo. Kunin ang center ng back, tapos pagtapatin dyan sa collar. Ngayon, ganito ang gawin ninyo ha. Itong front, ganito ang paglagay ng collar. Tapos kung saan yung marking, dyan kayo magpasada. Di ba naglagay tayo ng marking or tanda, dyan mismo magpasada. Ngayon, dire-diretso na yan hanggang sa parte ng back and front. Dyan sa tapat ng shoulder, meron dyan 2 inches na pagitan. Hindi yan magkadikit ha. Kaya i-basting nyo muna parte ng front, then back, ganon. Dito naman tayo sa kabila. Ganito ang paglagay. Baka mabaliktad ninyo.
Kasi kapag nagkamali kayo dito, magpilipit yan. Dito guys, meron talaga space dyan tapat ng shoulder. Kaya kung ikaw ay baguhan, una i-basting mo muna parte ng front, left and right, then back. Saka mo siya pasadahan ng paikot. Ganon. Ngayon ang susunod, tapping collar. Ganito lang ang gagawin. Tapos, pasadahan 1/16. Kailangan flat na flat yan ha. Saktong-sakto kung saan yung ating marking kanina. Pagdating dyan, ikot. Tapos, ikot ulit. Diretso pasada na yan hanggang doon sa dulo. Tapos, ikot ulit. At pagdating dyan, huwag kalimutan mag-backing. Side close na tayo. Pagharapin wrong side to wrong side dahil ang tirada ko dito, Balenciana. Kapag Balenciana ang tirada mo dito, kailangan mong i-trim, no? Sa kabila naman tayo. Tapos, balik ta rin. At ang pasada ko dito, 1/4. Ang fold ko dito sa laylayan, dalawang 1/4, no? 1/4, then 1/4. Ganon. Bale, half inch. Pagdating dyan sa side, tingnan nyo yung aking gagawin, no? Para hindi siya makapal, gupitin ng kaunti. Tapos, ilihis. Papunta sa kanan yung isa, papunta sa kaliwa yung isa. Ganon. Sa kanin nyo i-fold ng ganito para hindi siya makapal. Ngayon, ito na yung ating halter neck dress. So, bye na guys. Thank you.